Hello guys, welcome to my channel. So after 5 months sa wakas, makakapag-riding video ulit tayo. Pero ngayon sa Vermosa muna, no? So magsisimula na kaming ikot ng 10 kilometer loop version dito sa Vermosa. Yan, nag-start na kami. So papakita namin sa inyo kung paano ako mag-pacing dito sa 10 kilometer loop sa Vermosa gamit ang aking budget na naging budget na TTM-TV na Kinesis TI-180. So ang cameraman natin for today ay si Idol Jose Marie de Guzman. So nakikita ninyo na maganda-ganda na yung mga GPX metrics. Yan, may speed na, no? So i-review din natin itong binili kong at ginagamit ko ngayon na budget na GPS remote. Yan, yung Start RC. Yan yung budget na GPS remote na compatible dyan sa camera ang ginagamit ko ngayon na DJI Action 5 Pro. Kasi yung mismong DJI brand na GPS remote ay napaka-pricey, hindi ko kaya. So ilalagay ko sa screen kung magkano yung budget na Start RC na GPS remote na compatible nga dyan sa DJI Action 5. Yan, so yan, kumaliwa kami kanina, then kakanan kami dyan sa pagkalam ko marathon drive. Ang gusto ko sana all the way naka-aero bar, kaso nga lang yan may pedestrian. So medyo compromise yung position ko, pero hindi naman masyadong bumagal, nag 29 lang. 1 km per hour lang yung binagal. So yan, kakaliwa kami dyan sa main road dyan sa may Vermosa Boulevard. Yan, so titignan natin yung speed, kung okay lang ba yung display at saka yung gradient, no? Kumpara natin dun sa pinakamagandang nagamit kong GPS, dun sa Samsung ko na cellphone dati, kasi yun ang alam ko pinaka-accurate na ginagamit kong GPS. Yan, so nasa kaba na tayo ng Vermosa Boulevard. Yan, sa mga nagtatanong ko nung effort ng ginagawa ko dyan, type of effort, syempre zone 4, walang kamatayang zone 4 threshold. Yan, ano yan lagpas ng 10 minutes ang effort. Yan, so nakita nyo na 1% gradient, yan, 32 kilometers per hour. Ang gearing ko dyan, ang chainring ko 4080, then 13T sa sprocket, no? Yan, nakita natin yung gradient 1%. Yan, nagti-38 pa, no? Kasi nga medyo lusong. Yan, may buwelo na kasi sa susunod yan medyo medyo ahon-ahon na. Yan, so far okay naman, kasi ang sakit ng mga GPS, kapag mapupuno, nawawala yung signal, bumabagal yung speed. Yan, so far itong Start RC na GPS remote, so far okay naman. Yan, sa mga puno-puno, tignan natin kung magbabago, no, kung bababa. Yan. Sa machine ko na ginagamit, yun ang naging problema eh. Yan, so far okay naman, stable naman yung binibigay na speed. Hindi pa bago-bago, stable, no? Smooth yung pagbigay ng info sa signal ng GPS. Yan. So since na lang yan, demo lap lang yan, isang ikot, syempre mas mataas ang magiging average speed niyan kaysa dun sa regular kong ginagawa. Kasi ang regular kong ginagawa dyan sa Vermosa, 30 kilometers, 40 kilometers, 50. Minsan lagpas pa ng 50 kilometers. Yan. So approaching na tayo dyan sa pinakamataas na gradient dyan sa paon dyan. So titignan natin yung speed at saka yung gradient. Yan, yan, tumataas na, no? Ayan, 2%, 3%. Alam ko 4%, yan. Sa Samsung, yan 4% din. So parehas lang naman yung no, yung gradient na ibinibigay. So sa ganyang gradient yan, nagte-pacing ako ng 20 to 30 kilometers per hour. Yan, nasa kabaan pa rin tayo ng Vermosa Boulevard. Yung portion na yan, yan lang yung medyo mahaba-haba yung patag ng konti. Yan. Actually, may gradient pa yan. Kita natin na may 1%, kaya medyo makunat pa yan. Yan, 1% gradient. So far, okay naman yung binibigay ng info ng Start RC na budget GPS remote.
Yan nag-flat out na, no? Kita natin na 0% ang gradient. Then, maya-maya, medyo kakanan tayo. Then, lusong. Kakaliwa pala, then lusong pakanan, papunta courtyards. Yan, so 0% pa rin yung gradient. Pero dapat ano na yan eh, mga 1% kasi nga medyo ahon dyan eh. Yan, lusong na yan. Yan, nag-negative 1 na, no? Negative 2. Pagkalam ko, negative 3 yan sa, ano ko eh, sa Samsung kapag sinisync ko yung GPX dun sa Garmin Verb ko dati. Kasi guys, yung Garmin Verb na ginagamit ko dati, pinabayaan na yung developer, hindi na in-improve, so hindi na magamit. Yan. So yan, kaya bumili ako nitong Start RC na GPS remote na compatible sa DJI. Yan, so approaching na tayo ng courtyards. Yan, sa courtyards yan, mahaba-haba yung ahon dyan. So nagpe-pacing pa tayo ng 35 at the moment. Yan, 34, 35. Yan, medyo tataas yung gradient dyan eh. Yan, pero sa display pa rin ng gradient 1%. Pagkala ko dapat mga 2 to 3 per, ayan, nag-end pa to, na gano'n naman pala. Medyo delay pala yung display ng ano, no. Medyo nadi-delay lang yung update ng GPS pagdating sa gradient. Sa speed wala namang problema. Yan, so far yan sa mga mapupuno. Yan yung problema sa Majin eh. Basta pa mapupuno, bumabagal. Pero so far dito sa Start RC, hindi naman nagbabago. Tingin ko okay naman yung signal ng GPS. Lalo na dyan sa, yan, sa paon dyan, no? Papuno dyan eh. Yan. Okay pa rin yung speed. Kaso nga lang, yan, dapat, alam ko yung gradient dyan, dapat 3% ang gradient dyan eh. Yan. So far, yan, 1% lang yung binigay. Dapat nga, alam ko, 4% yung portion na yan eh. Kasi yung portion na yan, mini kambal ahon. Yan yung kanina, kalalagpas ko lang, unang ahon yan, tapos may susunod pa. Bago mag-dead end, doon sa may U-turn slot. Yan yung pangalawang ahon, no? So ito, tingnan natin yung gradient. Yan tumataas. Yan, alam ko 3 to. Yan, nag 3%. Yan, nakunat dyan eh. So, doon sa unang ahon, hindi tumaas yung gradient. Dapat tumaas yung gradient eh. So, ang nakikita ko lang issue dito, yung gradient. Hindi gaano accurate po. Accurate pero di katulad di siyang accurate ng ano ng Samsung ko dati sa cellphone. Yan, malapit na ako dun sa U-turn slot. Sa dead end ng Bermosa Boulevard. Yan, mag-U-turn na kami diyan. Yeah, U-turn na. Yan, so medyo lusong na yan pero ano kami, pupunta kami ng promenade dun sa mini lollipop diyan sa kanan. Yan, gusto ko sana naka-aero bar dyan. Dati nakagawa ko naman yan. Kaso nga lang, yan may mga sasakyan. Yun, muntik na. Alapit ko na doon sa motor. Pero kahit na gano'n yan, mabilis pa rin yung delivery ng speed, no? Biglang nag 40 plus. May buwelo pa rin kahit papaano. Yan, palapit na kami doon sa guardhouse. Doon sa boundary ng promenade. Yan, medyo ahon dyan eh. So yung gradient dyan, dapat 1% na yan eh. Yan, yan medyo delay. Tapos medyo lulusong ng konting-konti. Magsi-zero dapat dyan, tapos aahon ulit dyan. Yan, nag-zero. Then, ano na. Dapat 1% na yan. Medyo ahon na kasi yan. False flat yan bago mag lollipop dun sa mini rotonda. Yan, late na lumabas yung 1% gradient. Yan sa rotonda na yan, kaya ko na rin mag-aero bar dyan all the way kaso nga lang yan sa sitwasyon na yan. Yan sa una, nakapag-aero bar pa. Di ako nagpapalit ng gear, yan may sasakyan. Tapos nag-minor pa. Yan, gawa ko ng paraan para hindi masyado ma-interrupt. Yan si Jose Mary doon sa kanan dumaan. Ako doon sa left side, no. Yan, in-overtake namin yung sasakyan kasi
kailangan namin lagpasan yan dahil doon sa may guardhouse, halos magpo-full stop yung sasakyan dyan eh. Yan, kaya inunahan na namin kasi dyan sa guardhouse na yan, mabilis kami dyan yan. Nakita nyo na yan, tumatakbo kami dyan ng 43 to 44 kilometers per hour. Dyan sa may guardhouse. Kasi pag may sasakyan dyan, nagiging ano na lang eh, 25 to 30. Ang laki na nasasayang na oras. Kaya yun, buti na overtake na namin yung sasakyan bago mag guardhouse. Yan, malapit na kami ulit sa Bermosa Boulevard yan. Ahon dyan pagkatapos ng tulay. Yan, di ako nagpapalit ng gear eh. Kahit na medyo ahon, di ako nagpapalit ng gear. Kasi naka MTB cockpit ako eh. Hindi ako naka time trial cockpit. Yan, medyo na-overshoot ng konti. Medyo mabilis yung entry. Yan, yan na yung puro lusong na, no? Kanina kasi puro ahon. Yan, medyo nandiyan kami sa pwestong yan kasi doon sa gilid, masyado matagtag dyan eh, sa gilid. Pero wala pa namang sasakyan sa likuran. Kasi si Jose Marie, tinitignan niya kung may sasakyan sa likuran eh. Yung mga 4 wheels yan. Yan, pagdating dyan sa diretso na yan, yan, tumabi na kami sa right side. And kung sakali may dadaan na sasakyan, yan, makapag-overtake na. Yan yung sasakyan kanina. Yan yung sasakyan kanina sa U-turn. Yan lang kami na overtakean. Actually, dyan sa Bermosa, ang speed limit dyan ay 40 kilometers per hour. Pero, nakita nyo yung mga sasakyan, laging overspeeding na. Pero kami, overspeeding din kami. Sa lusong lang naman. Sa lusong lang naman kami nag-overspeeding. Ayan, nasa 45 kilometers per hour yan, lusong yan. Tapos, dyan sa may left-hander, medyo ahon dyan. Yan, so far, ang nakikita ko lang issue sa Start RC na GPS remote, yung reading ng gradient, mababa magbigay eh. Mas mababa kaysa dun sa talagang gradient na dapat yun ang ibigay. Sa yung binibigay sa ibang GPS. Yan, so yan, makunat diyan. Yan, di rin ako nagpapalit ng gear. Kasi dyan sa portion na yan, 48 chainring tapos 11 T na sprocket. Yan. So, araw ng Lunes yan, di naman masyadong masasakyan. Kasi medyo maaga-aga pa, wala pang alas 7. Kasi pagdating ng alas 7 onwards, napakarami ng sasakyan dahil papunta sila lahat sa Lasal, Sobel, sa may Bermosa. Kaya hindi na kami dumaan dun sa Lasal kasi nga may pasok ang mga estudyante. Yan, kaya naging 10 kilometers lang yung loop namin. Yan, malapit na kami dun sa mahabang lusong. Kadalasan dyan ako nagre-register yung pinakamataas na max speed kasi nga lusong, no. Tingnan natin yung max speed natin dyan. Yan, may overtaken tayong kotse. Yan, 52. 52. Yan, 52 ang nakalagay dyan na max speed, no. Tapos bababa na kasi medyo nag-level out na yung kalsada. So far sa ganyang oras hindi pa gaanong mahangin. Yan, so tuloy-tuloy lang ang pacing. Nasa 40 plus pa rin, no? Yan, ginagawa namin yan kapag wala namang sasakyan. Tinitingnan naman ni Jose Marie kung may sasakyan sa likod o wala. Kasi kung meron yan, sasabihin naman kami. Sasabihin naman ako pala. Yan, malapit na kami dun sa Olympic Drive, dun sa pwesto na namimitik. Yan, sa portion na yan, may namimitik din dyan si JM Photography. Yan sa portion na yan, sa may, bago magtulay. Yan yung tulay, no? Yan, malapit na kami sa Olympic Drive. Sa right side. Yan. Dyan sa portion na yan, mag-aerobar pa rin ako dyan. Dati kasi hindi ko magawa eh. Pero since na tumaas na yung BB drop kasi nga, yan walang pedal strike. Yan, walang pedal strike dahil sa setup ko na 27.5 na frame tapos 700 by 47 sinagulong. Tumaas yung
yung crank arm tip to ground clearance. Kaya kahit na kurbada, pumapadyak pa rin. Nakakasave ako ng oras at na-maintain ko yung speed na mas maganda. Yan. Nasa kabaan na tayo ng Olympic Drive. Actually, malapit na tayo matapos sa 10 km loop. So, nakita nyo yung distance. Nasa 9 kilometers na mahigit. Yan. Yan ang maganda kapag weekdays. Walang masyadong nagbabike kasi nga, ano yan eh. Kumbaga yan yung pinaka matumal na araw. Kasi pag Sabado, marami. Maraming tao pag Sabado tsaka Linggo. Yan, may tumatawid na babae. Yung mga babae, binusinaan namin. Yan, okay naman, no problems. So, malapit na kami dun sa pababa dun sa kanan. Yan, approaching na kami ng Ayala Mall. Ayala Mall. Yan, tuloy-tuloy pa rin yung padyak ko dyan. Yan, padyak pa rin. Walang pedal strike. Sa iba, may pedal strike na yan eh. So, malapit na kami dun sa starting point namin. Yan, sa kurbada nagpo 46, 45. Yan, so patapos na yung aming laps and ang average speed namin ay 37 kilometers per hour total for 10 kilometers. Yan guys, to, yan yung confirmation sa aking Strava. Yan naman ay galing sa Magene na GPS. Cyclocomputer ko yan, 10 kilometers and total average speed ng 37 kilometers per hour. Yan yung average speed ko sa paggamit ko ng Kinesis TI-180 na aluminum aerobore rigid MTB na frame, no? So, dito na lang. So, hopefully sa mga long rides, magagamit ko na rin yung Start RC na budget GPS remote. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo.